Sa simula, sa Las Vegas, isang malaking grupo ng mga kabataan ang nagpasya na mag-party sa isang dalampasigan. Upang gawing mas kapana-panabik ang mga bagay, umiinom sila, nagpapatugtog ng musika, at nakikibahagi sa mga masasayang hamon, huwal-huwalan to the max. Ang isa sa kanila, isang binata na nagngangalang Mitch, ay humihiling sa lahat na ibigay sa kanya ang kanilang mga telepono na nagsasabing ibabalik niya sa kanila ito pagkatapos ng party. Sumang-ayon ang lahat at patuloy na nag-e-enjoy. Samantala, ipinadala sina Vance at Gilbert upang mangolekta ng kahoy para sa apoy. Pagbalik nila, sinabi nila sa grupo na nakakita sila ng kakaiba at nakakagambalang higanteng bagay. Bagamat nakaramdam sila ng takot, hindi ito sineryoso ng iba at nagpatuloy sila sa pagpaparty. Pagsapit ng umaga, matatapos ang party. Ang ilan sa grupo ay nananatili pagkatapos ng mahabang gabi. Nagising sina Kylie at Mitch sa isang lifeboat at nagpasyang umuwi. Ngunit habang papababa na sila, napansin ni Kylie ang isang maliit na ibon na na-stock up sa buhangin. Sa loob ng ilang segundo, tuluyan na itong nilalamon ng buhangin. Maya-maya, gumising na rin ang iba. Nakita ni Chanda ang kaibigan niyang si Marcia na natutulog pa rin sa isang kahoy na mesa. Gustong umalis ng magkasama, ginaisang siya ni Chanda. Bumangon si Marcia, ngunit nang malapit na siyang tumuntong sa lupa, sinubukan ni Kylie na balaan siya na may mali sa buhangin. Hindi pinansin ni Marcia ang babala, ngunit sa sandaling tumapak siya sa buhangin, agad siyang na-stock, na parang may humahawak sa kanya. Siya ay nalilito at sinusubukang palayain ang sarili gamit ang kanyang mga kamay, ngunit ito ay nagpapalala lamang ng mga bagay. Nagsisimula siyang sumigaw habang dahan-dahan siyang hinihila sa buhangin. Nang makita ito, si Vance ay nagmamadaling tumulong, sa sandaling humakbang siya pasulong, nahuhulog din siya at nakulong sa buhangin. Ang grupo ay nataranta at nagsisikap na humanap ng paraan para mailigtas siya habang si Vance ay sumisigaw para humingi ng tulong. Inihagis ni Mitch ang isang bolsa sa kanya at sinabihan siyang kunin ito, ngunit hindi na makagalaw si Vance, at hindi nagtagal ay natunaw ang kanyang mukha sa buhangin na sinundan ng kanyang buong katawan na nilamon na din ng patay gutom. Dahil sa takot sa biglaang kakilakilabot na ito, sinubukan ng grupo na maunawaan ang kung ano ang nangyayari. Iminumungkahi ni Ronnie na ang dalampasigan ay maaaring naapektuhan ng mga kemikal na ginagamit sa mga eksperimento ng gobyerno, ngunit hindi sumasang-ayon si Jonah at naniniwalang maaaring ito ay isang uri ng aksidente na kinasasangkutan ng isang sangkap na tumutunaw sa balat ng tao. Sa palagay niya ay mailigtas nila si Vance kapag nahukay nila siya. Iminumungkahi ni Chanda na tumawag sa pulisya para sa tulong. Sinabi ni Gilbert na dapat gumana pa rin ang kanilang mga telepono, ngunit ang problema ay ang lahat ng mga telepono ay nakalock sa trunk ng kotse dahil kay Mitch. Gayun din, ang baterya ng kotse ay patay dahil ang mga headlight ay naiwan sa buong gabi. Para mas maunawaan, maingat na lumapit si Kylie sa gilid at ibinaba ang kanyang kamay malapit sa lupa. Nakikita niya ang hindi mabilang na mga galame na gumagalaw sa loob ng buhangin na sinusubukang kuhanin ang anumang bagay na lumalapit. Sa parehong oras, nagising si Gilbert at napagtanto na siya ay naipit sa loob ng isang metal na barriles na may pinta pa sa mukha, literal na pinagtripan, nagagalit siya at inutusan ang iba na alisin siya doon. Binabalaan siya ng grupo tungkol sa mapanganib na buhangin at sinabi sa kanya kung ano ang nangyari sa kanilang dalawang kaibigan. Sa gulat at takot, pilit na kinakalma ni Gilbert ang sarili. Sinabi sa kanya ni Mitch na tataas ang tubig sa loob ng ilang oras na maaaring makatulong sa kanya na makatakas ng ligtas. Pinakalma niya si Gilbert, ngunit nagtanong si Kylie kung totoo ba ito. Ipinahayag ni Mitch na ang salitang iyon ay para lang hindi mawalan ng pag-asa si Gilbert. Lumipas ang mga oras at ang grupo ay nananatiling nakulong sa dalampasigan, malubha silang sinusunog ng araw at wala silang paraan para makatakas. Sinuri ni Kylie ang ilang mga kahon at nakahanap ng isang kahon ng posporo, na nagpasya siyang itabi para sa isang hindi inaasahang pangyayari. Nakahanap din siya ng sunscreen at mabilis na ibinigay ito sa kanyang mga kaibigan na hindi makaalis sa sasakyan para maprotektahan nila ang kanilang sarili sa init. Habang iniisip nila ang lahat, naalala nila ang nakaraang gabi. Itinuro ni Kylie na lahat ng dumalo sa party ay nanatili sa beach. Sa puntong ito, napagtanto ng grupo na ang lahat ng iba pang miyembro ay nilamon na ng buhangin at tanging ang kanilang mga gamit ang naiwan. Binibigyan ni John ng sunscreen si Gilbert, na paulit-ulit na napapaso ng araw ang balat. Samantala, pinagmamasdan ni Kayla ang dalampasigan at napansin niyang nawasak na ang higanteng bagay na dinala ni Vance at Gilbert noong nakaraang gabi. Nang makita ito, nagsimulang maniwala ang grupo na maaaring ito ay isang itlog ng alien ni Ben 10 na napisa habang natutulog ang lahat. Nang marinig ito, nadismaya si Gilbert at sinimulang igalaw-galaw ang barriles.
Pinakalma siya ni Kaylee at sinabing malamang hindi pa fully grown ang nilalang, isa pa itong paslit kaya may pagkakataon pa silang mabuhay. Upang maunawaan kung gaano kalayo ang maaaring pag-atake ng nilalang, kumuha si Kaylee ng isang pakete ng mga sausage at itinapon ang isa sa malayong. Sa sandaling dumampi ito sa lupa, mabilis itong nilamon ng buhangin. Sinabi niya na maaari nilang ulitin ito upang mahanap ang limitasyon ng naaabot ng nilalang. Sinubukan ni Mitch na maghagis ng isa pang sausage, ngunit kinuha ito ng sigol at kinain ito sa harap mismo ni Gilbert, na ikinagalit niya dahil wala siyang kain. Pagkatapos ay hiniling ni Kaylee sa kanila na itapon ang pagkain sa ibang direksyon. Pagkatapos ng ilang pagsubok, sa wakas ay nakahanap sila ng lugar kung saan hindi naaabot ng mga galami. Gumaan ang pakiramdam ng lahat, ngunit itinuro ni Chanda na ang lugar ay masyadong malayo at wala pa rin silang ligtas na paraan upang maabot ito. Sa sandaling iyon, nakakuha ng ideya si Jonah. Kumuha siya ng surfboard mula sa sasakyan at dahan-daang sinubukang lumipat sa tabing dagat ng ligtas. Nagagawa niyang maabot ang isang kahoy na mesa, ngunit sa sandaling siya ay tumuntong sa isang upuan, nagsimula itong dumulas. Nawalan ng balanse si Jonas at tuluyang napabitin ng mapanganib sa malapit sa buhangin. Ang lahat ay natakot nang makita nila ang mga galami ng nilalang na dahan-daang umaabot patungo kay Jonah. Sa sakit at takot sumigaw si Jonah at pagkatapos ay tumalon ng buong lakas, pinamamahalaan na makatungtong sa mesa. Gayunpaman, napagtanto niya na siya ay nagdusa ng isang malubhang sugat sa kanyang tiyan at napahiga doon sa sakit. Pilit siyang pinapakalma ng grupo at pagkaraan ng ilang minuto, naayos na ni Jonah ang pagupo. Nag-check siya ng bag at nakakita ng maraming pagkain. Habang kinokolekta ito, naghulog siya ng saging sa lupa, nang sinubukan niyang kunin, may napapansin siyang kakaiba. Ang mga galami ay hindi nakakakuha ng prutas. Pagkatapos, napagtanto ni Jonah ang isang mahalagang bagay. Hindi lumitaw ang nilalang kung saan nagninangas ang campfire noong nakaraang gabi, nangangahulugan ito na maaaring ang apoy lamang ang makakapigil dito. Sa pagtuklas na ito, maingat na humakbang si Jonah sa lupa nang hindi inaatake. Ngunit sa lalong madaling panahon naramdaman niya ang kanyang sugat na nagbubukas muli, na nagpapahina sa kanya. Nang makita ang kanyang kalagayan, si Kayla ay sinabihan siyang manatiling kalmado at magtapon ng pagkain sa iba. Sinubukan ni Jonah na ipasa ang mga supply sa kanyang mga kaibigan habang nakatayo sa lupa. Pero nang maghahadjust na siya ng inumin kay Mitch, bumukas muli ang sugat niya, na nagdulot ng matinding sakit. Nahulog ang lata at bumagsak si Jonah sa mesa, biglang lumalala ang mga bagay. Ang mga galami sa buhangin ay nagsimulang hilahin ang mga tabla, na nakapalibot kay Jonah ng lubusan. Kasabay nito, ang iba pang mga galami ay umaatake sa sasakyan, pinaputok ang lahat ng mga gulong. Ngayon, halos imposible na ang pagtakas. Iminumungkahi ni Mitch na kung makuha nila ang mga cellphone mula sa kotse, maaaring makatawag sila para sa tulong. Kaya hiniling ni Chanda kay Ronnie na buksan ang trunk. Maingat na binabalanse ni Ronnie ang sarili sa compartment ng sasakyan para maabot ito. Bago subukan, sinabi ni Ronnie kay Chanda na gumawa siya ng liham ng palm. Kung may mangyari, dapat ibigay ito ni Chanda sa kanyang ina. Sa tulong ng kanyang kaibigan, nagawa ni Ronnie na i-unlock ang compartment habang nagbabalanse. Ngunit, sa tuwing sinusubukan niyang buksan ito, nadudulas siya at muling nagsasara ang compartment. Gayunpaman, hindi sila sumusuko at patuloy na sumusubok ng paulit-ulit. Sa wakas, may naisip si Kayla. Binigyan niya si Ronnie ng life-saving hook para mahawakan niya ito para sa suporta. Sa tulong na ito, sinubukan muli ni Ronnie at sa pagkakataong ito, matagumpay niyang nabuksan ang compartment. Maya-maya lang, may dumating na sasakyan ng pulis. Nagalit ang opisyal at sinabi sa kanila na bawal silang manatili dahil sarado ang dalampasigan. Sinubukan ni Kaylee na ipaliwanag ang tungkol sa ilalim ng buhangin at nakiusap sa kanya na manatili sa loob ng kotse, na nagsasabing ito ang tanging paraan upang manatiling ligtas. Kasabay nito, hiniling ni Gilbert sa opisyal na tawagan ang National Guard, na nagsasabing ito ay maaaring isang pandaigdigang banta. Ngunit, iniisip ng opisyal na ang grupo ay lasing lamang o nag-addict, kaya hindi siya naniniwala sa kanila at lumabas ng kotse. Nakapagtataka, ang pulis ay nakakalakad ng normal sa una, kahit na ang mga galami ay sumusunod sa kanya ng tahimik, sinusubukan na hawakan siya. Sinuri niya si Jonah, na lubhang nasugatan at lumalala. Sinusubukan din niyang tulungan si Ronnie, na ang kamay ay naipit pa rin sa sasakyan, at pagkatapos ay sinubukang hilahin si Gilbert palabas ng metal barrel, ngunit masyadong mabigat si Gilbert, literal na kasing bigat ng isang baka. Napagtantong wala siyang maitutulong, sinabihan ng opisyal sina Kaylee at Mitch na bumaba mula sa istasyon ng lifeguard at sagutin ang kanyang mga tanong.
desperadang nagpaliwanag si Kaylee na lahat sila ay sugatan habang namatay na ang iba pa. Sinabi niya na kailangan nilang umalis kaagad, ngunit hindi siya pinansin muli ng opisyal at inutusan silang pumunta sa kanya. Nang tumanggi silang itapak ang paa sa buhangin, nawalan ng pasensya ang pulis at naglalabas siya ng pepper spray para pilitin sila. Gayunpaman, hindi niya sinasadyang nahulog ang isang bagay sa buhangin at humakbang papunta sa buhangin upang kunin ito. Sa sandaling iyon, hinawakan ng Galami ang kanyang kamay at sinimulan siyang hilahin tungo sa ilalim ng lupa. Nagpupumiglas siya at nag-spray ng pepper spray sa buhangin. Pinamamahalaang palayain ang sarili, ngunit huli na ang lahat. Nalunok na ng tuluyan ang kamay niya. Sa sakit at pagkabigla, siya ay sumisigaw ng malakas, napaluhod. Walang magawa habang ang lahat ay nanunood sa takot. Tumakbo si Kaylee sa gilid, kinuha ang pepper spray at iniwan ang opisyal habang kinakaladkad siya ng nilalang. Ngayong may bagong sandata, si Mitch ay nakabuo ng isang plano ng pagtakas. Sabi niya kung magbalot sila ng mga tuwalya sa kanilang mga binti at gumamit ng pepper spray, maaari nilang mapahinto ang nilalang at makatakas. Hiniling niya kay Chanda na hajisan siya ng mga tuwalya, ngunit habang sinusubukan niyang saluhin ang mga ito, isang piraso ng rehas ang nabasag at nahulog si Mitch sa buhangin. Si Mitch ay nagsimulang sumigaw, sinabing hindi na niya nararamdaman ang kanyang katawan. Walang makakaabot sa kanya, at sa loob ng ilang segundo, ang mga Galami ay pumapasok sa kanyang lalamunan. Siya ay huminto sa paggalaw, at ang nilalang ay ganap na sinisira siya, nag-iiwan lamang ng isang malaking butik ng dugo. Nang makita ito, napagtanto ni Kaylee na kung mananatili sila, wala sa kanila ang mabubuhay. Pinagsama-sama niya ang sarili at pinapakalma ang grupo para makagawa sila ng bagong plano. Mabilis, tinanggal ni Kaylee ang isa pang piraso ng rehas at ibinaba ito. Si Chanda ay nag-iipon ng mga bagay sa hood ng kotse at tumalon sa sasakyan. Sa pagtutulungan ng magkakasama, nagawa nilang palayain si Ronnie at binalot ng tela ang nasugatan nitong kamay. Tiniyak ni Kaylee kay Gilbert na ililigtas nila siya kapag nakahanap na sila ng ligtas na daan para maabot siya. Pagkatapos, silang tatlo ay naglalagay ng mga tabla na gawa sa kahoy sa buhangin at maingat na binalans ang daan patungo sa mesa ni Jonah. Si Ronnie ang huling tumawid, ngunit sa kalagitnaan, dahil sa pagkawala ng dugo mula sa kanyang pinsala, siya ay nanghina, nawala ng balanse at nahulog sa buhangin. Sa sandaling mahawakan niya ang buhangin, hinawakan siya ng mga Galami. Kahit na sinusubukan ni Kaylee na iligtas siya gamit ang pepper spray, mabilis na nahatak si Ronnie. Ngayon, 4 na lamang ang natitira. Si Chanda ay sumunod sa naunang plano ni Mitch, binalot ang kanyang mga binti ng mga tuwalya na may pepper spray, at tumakbo patungo sa sasakyan. Samantala, si Gilbert ay sa wakas ay nadaig at ganap ng nilamon ng mga Galami, siya ngayon ang minukbang. Sa panunood nito, napaiyak si Chanda. Sinasamantala ang kanilang distraction, inatake ng nilalang ang sasakyan, at nawala ng malay si Chanda sa hood. Ngayon, 3 na lang ang natitira. Nagawa ni Kaylee na gisingin si Chanda. Pagkatapos, nakahanap si Chanda ng isang lifeboat at itinapon ito sa buhangin, ginamit ito bilang isang plataporma para ligtas na gumalaw. Sa tulong nito, naabot nila si Jonah at dinala siya pabalik sa kotse. Siya ay lubhang mahina dahil sa kanyang mga sugat. Nang malapit na silang umalis, isang napakalaking Galami ang bumangon mula sa lupa. Nayumanig sa lahat, si Kaylee ay itinapon pabalik sa lifeboat. Mabilis siyang umakyat papunta sa bubong ng kotse at sinubukang kumuha ng 1 galon ng gasolina, ngunit pinaalis ito ng mga Galami. Gayunpaman, hindi sumusuko si Kaylee. Kumuha siya ng isa pang lata ng gasolina at nagbuhos ng gasolina sa paligid ng sasakyan, na lumikha ng isang bilog. Bago makaatake muli ang nilalang, ginamit niya ang kahon ng posporo na nakita niya kanina at sinindihan ang gasolina. Kumalat ang apoy, nasusunog ang mga Galami at ang napakalaking nilalang sa ilalim ng buhangin. Habang nasusunog ang halimaw, bumalik si Kaylee sa sasakyan kung saan sinubukan ng iba na protektahan ang kanilang sarili mula sa kumikinang na mga Galami na umaatake sa kotse. Pagkaraan ng ilang minuto, sa wakas ay umatras ang nilalang at iniwan silang mag-isa. Ngunit nang suriin nila si Jonah, napagtanto nilang wala na itong buhay. Nang may luha sa kanilang mga mata, ang mga batang babae ay nagpaalam sa kanilang huling kaibigan. Ngayon, wala silang choice kundi maghintay ng tulong. Niyakap nila ang isa't isa at sinubukang magpahinga pagkatapos ng mahaba at nakakatakot na araw. Kinaumagahan, dumating ang isang lalaki malapit sa sasakyan at nakitang walang malay ang lahat sa loob. Kumatok siya sa bintana, ginaisang ang mga babae. Nang lumabas sila, napagtanto nilang maaari na silang maglakad ng ligtas sa buhangin. Nakahinga sila ng maluwag, at iniwan nila ang dalampasigan.